Sa lalim na 150 talampakan, sinisid ng technical divers ng Philippine Navy ang kinaroroonan ng lumubog na passenger vessel na MV Thomas Aquinas. Lumubog ang barko matapos na banggain sila ng MV Sulpicio Express 7 na isa namang cargo vessel. Nakatagilid ang barko sa ilalim ng karagatan. Nakita rin ng mga diver ang butas na dulot ng banggaan ng dalawang barko. Patuloy rin ang pagsirit ng langis mula sa loob ng barko. At ilang sandali pa, isang nakaipit na katawan ang kanilang nakita. May mga biktima pa raw na nasa loob ng barko. Okay. 750 ang bilang ng nakaligtas sa trahedya. Pero nitong nakalipas na linggo, puro mga bangkay na ang nakukuha ng mga rescuer. Umabot na sa 81 ang nasawi sa trahedya. May gabi, delikado na kayo. Dinala mga na-retrieve na bangkay sa kalapit na Lawis Ledge sa Talisay, Cebu. Dito naghihintay ang ibang grupong nakahandang rumisponde sa mga maisasalba mula sa dagat. Nung nakaraang linggo, August 18, nakilala namin si Perlin Vallesera, isang survivor. Kasama raw niyang bumabiyahe pabalik ng Maynila ang kanyang dalawang anak. Si Maxi Divine, 3 taong gulang, at John Ciares, magdadalawang taong gulang. Nakita ko yung barko unti-unting nawala hanggang sa nawala. Almost 1 hour kang palutang-lutang nun sa laot. Wala talaga. Hanggang sa sabi ko, Diyos ko, mga anak ko. Doon may ano kasi doon, parang styrofoam. Doon ako nakasandal. Diyos ko, yung mga anak ko sana makita ko pa. Kasi ang dami nang lumutang na patay eh. Eh sabi ko, Diyos ko, yung mga anak ko, nagsisigaw ako, tulong, tulong, sa kung sino mang makarinig ng tulong. Kinabukasan, araw ng Lunes, sinamahan namin sina Perlin na libutin ng ilang kalapit ospital sa Cebu upang mahanap ang kanilang mga anak. Never talaga nag-announce na yung word na abandon the ship. Tapos kahit Tagalogin na lang nila, para Bisayain nila kasi Bisaya man yung nakasakay doon. Wala talaga. Pagkabangga, wala lang. Una naming pinuntahan ang Cebu City Medical Center, dinala rito ang 10 survivor. Subalit wala raw dito ang kanyang anak. Sunod naming tinungo ang Veles Hospital. Isang adult survivor lang daw ang dinala rito. Maging sa Vicente Soto Memorial Medical Center, kung saan may dinalang 8 survivor, wala rin daw ang anak ni na Perlin. Nagtungo naman kami sa Chonghua Hospital kung saan dinala ang 21 sugatang survivor. May mga batang survivors dito. Pwede makitaan. Na-identify na raw lahat ng mga pasyenteng dinala sa ospital nila. Nawawalan na ng pag-asa ang mag-asawa. Buti na lang at nakausap nila ang isang social worker mula sa Talisay. May mga bata raw sa ICU ng Perpetual Sucor Hospital. Agad kaming nagtungo roon. Pero may pamilyang nakakilala na raw sa 3 taong gulang na babae. Sinilip namin ang 1 taong gulang na lalaki sa ICU. Ngunit hindi yon ang anak ni na Perlin.
Bumalik kami sa Talisay Port kung nasaan ang Incident Action Center. May mga bangkay kaming nadatnan, pero wala raw ang mga bata rito. Titingnan daw muna dito, ano then, pag hindi yan, sa Cosmo daw, kasi may mga bata kaya na nakuha eh. Sa loob ng halos isang buong araw na paghahanap, bigo pa rin sina Pearly na mahanap ang kanilang dalawang anak. Dalawa lamang sina Maxi Divine at John Ciare sa pasahero pang pinaghahanap ng mga rescuers. Biyernes ang gabi, 16 ng Agosto, patungo Maynila ang barkong MV St. Thomas Aquinas na pagmamayari ng kumpanyang Tugo. May sakay itong 870 katao, kabilang narito ang mga pasahero at crew ng barko. Patungo naman ng Davao ang cargo vessel na MV Sulpicio Express 7 na pag-aari ng Philippines Pan-Asia Carrier Corporation na dating kilala bilang Sulpicio Lines. Sa lawak ng karagatan, nakapagtataka kung paano nagkabanggaan ang dalawang malalaking barko. It is plain and simple. It is a cause of lack of knowledge and understanding in the rules of the road and also the vessel traffic separation scheme. Sulpicio Lines ay talagang silang bumangga dahil nakikita natin yung bow nila o yung nguso ng barko ang sumabog. Ang Mactan Channel sa Cebu, kung saan naganap ang aksidente, ay isa sa mga pinakabalang waterway sa Cebu. Kaya meron ditong Vessel Traffic Separation Scheme o VTSS, isang sistema kung saan may sinusunod na nakatakdang lanes ang mga barkong dumadaan. Kung baga sa highway, meron pong right lane at saka may left lane. So, ang barko po natin ay meron po silang mga equipment on board, radar, GPS, na nakapag-plot po sila kung saan sila kasalukuyang nakaposisyon po. So sila po ang may responsibilidad na i-ensure na nandyan po sila sa tama po nilang daan. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa ng Special Board of Marine Inquiry kung ano nangyari sa Cebu Ship Collision. Sa Sulpicio Express 7, ang deklarasyon ng kapitan, ang vessel niya ay outbound do sa fairway ng near Lawis Leads. Along the way, dapat ang barko ng Tugo, kakanan siya sa may area ng Lawis Leads. Pag nag-abim na siya ron, ibig sabihin ng abim, meron kasing certain degree na hinihintay bago siya kumanan. So instead na kumanan siya, dahil sinabi nung kapitan ng Tugo, masyadong masikip yung area na dadaanan. Maaari siyang mabahura o kaya matatawag namin na run aground. So ang ginawa niya, dumiretso tapos kinabig niya sa kaliwa. So pagkabig niya sa kaliwa, doon siya tinamaan ngayon ng barko ng Sulpicio. Ang allegation naman ng Tugo, iba naman. So ang sinasabi naman niya, nagko-cross ito, pero hindi ganito na ang posisyon. Parang lumalabas, nakita nung kapitan ng Tugo, yung barko ng Sulpicio Express na lumabas doon sa tinatawag na fairway. Sir, alam na po ba natin kung sino yung at fault? So, hindi pa natin makuha yun kasi dapat makita natin yung butas doon sa barko. Kung ano ba yung naging epekto sa butas. Kasi yung butas, yun lang po pwedeng magbigay ng justification. Ayon sa official statement ng To-Go Group, The reason or what happened, I cannot comment on that right away because it is still under investigation by the Marina, the Coast Guard. pero gate ng Coast Guard, hindi raw nila responsibilidad na i-monitor ito kung sumusunod ang mga barko sa kanilang nakatakdang lanes. Hindi po ito binabantayan. So, pero ito po ay self-regulating. So, naglalagay po tayo ng demarcation lane na dapat dito ka sa right lane pag pumapasok ka sa port ng Cebu. Pag lumalabas ka ng Port of Cebu, dito ka sa left lane. So, responsibilidad ng kapitan at ng mga crew sa barko na i-ensure ng yung mga barko nila ay nasa tamang linya. Tinanong din namin ng To-Go Group kung bakit ayon sa nakaligtas na paserong si Perlin, hindi raw sila sinabihang mag-abandon ship na. I think there was an announcement of abandoned ship. I think siguro nagka-chaos na yung pasero because it's so fast. It was so fast that nagsank yung barko.
So I think there was already a commotion, but there was really an announcement. And in fact, our crew, maybe I would say that they were one of the last siguro na bumaba ng barko, even our officers. Ang banggang ito ay ikalimang maritime tragedy na kinasangkutan ng Sulpicio Lines at bagamat nagbago na sila ng pangalan, ay pareho pa rin ang may-ari ng kumpanya. Noong 1987, nabangga rin ang barko nilang MV Doña Paz kung saan humigit kumulang 2,000 katao ang nasawi. Samantala, noong June 2008 ay lumubog naman ang barko nilang MV Princess of the Stars sa kasagsagan ng malakas na bagyo sa Romblon. Dapat magkaroon kaagad ng suspension on all vessels of Sulpicio Lines or itong PACSI, no? Philippine Hispania Asia Carriers. I-assess natin yung seaworthiness ng lahat ng kanilang barko at i-assess din natin ang knowledge ng mga opisyales ng Sulpicio Lines. Hindi kasi hindi mo masasabi yung gano'n na kung maraming aksidente ang bawat isang barko. Hindi naman yun yung laging kapitan eh. So nagkakaroon ng pagbabago. Nagbabago ng one. Pangalawa, yung kasing assessment ng aksidente. Dapat i-assess mo yung software, yung hardware, yung environment, yung liveware internal, liveware external. Dapat alam mo yung mga yun. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Sulpicio Lines pero hindi pa rin sila nagpapaunlak hanggang ngayon. Ang trahedya gaya ng banggang ito ay maaari namang maiwasan kung susundin lang ang mga patakaran gaya ng Vessel Traffic Separation Scheme at kung nabantayan ng mga otoridad ang pagpapatupad dito. Pero hanggat may mga nagpapabaya at di tumutupad sa kanilang mga tungkulin, ang buhay ng mga inosenteng pasahero ang patuloy na masasakripisyo. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. So yung usapan, dito sa tapat ng Quirino Grandstand, tinatawag nila na no flag area. Ang mga organisado at saka mga political groups dapat magsagawa ng kanilang programa sa gilid lamang ng park. Mahigit isang buwan nang pinag-uusapan ng kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Bilyong pisong pondong ibinibigay sa mga mambabatas na nagamit umano sa katiwalian. Ang pag-abolish nito ang naging pakay ng libu-libong taong nagmarcha sa Luneta kahapon, August 26. Nagsimula ang pagkadismaya ng marami nang lumabas ang balita tungkol sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Sangkot di umano ang presidente ng JLN Group of Companies na si Janet Lim Napoles. Ayon sa whistleblower at kanyang dating empleyado na si Ben Herluy, nagtayo si Napoles na mga peking NGO na siyang kumukuha ng PDAF o pork barrel mula sa mga mambabatas. Nakita ko ito kung si Cardinal Tagle po ay naluha, ako po ay napakagulgol.
Lalo pang uminit ang usapin ng ilabas na ng Commission on Audit o COA ang kanilang special report tungkol sa PDAF mula taong 2007 hanggang 2009. 172 senador at kongresista ang naglaan ng mahigit 6 na bilyong piso sa 82 questionableng non-government organization o NGO. Ang mga NGO na ito hindi sumunod sa mga probisyon ng COA. May ilan, wala sa ibinigay nilang mga address. May mga nagsumite na mga peking pangalan ng benepisyaryo. O di kaya naman, hindi totoong nakatanggap ang mga idineklara nilang benepisyaryo. At ilan, hindi nakapagsumite ng mga kinakailangang dokumento tulad ng liquidation reports. Hello po. So yung usapan, dito sa tapat ng Quirino Grandstand, tinatawag nila na no flag area. Ang mga organisado at saka mga political groups dapat magsagawa ng kanilang programa sa gilid lamang ng park. First time niyo bang mag-rally? First time namin mag-join sa rally. Oh, bakit po kayo sumali ngayon kung first time? Kinakailangan nating i-voice out ang ating pagtutol sa pork barrel. I feel really strongly about this pork barrel. Alam niyo, ang dami nating mga kababayan na hirap na hirap. Pag nagpunta kayo sa PGH, makita niyo kung gaano kadami ang suffering ng tao doon. It's time na para ma-correct yung mga maling gawain in the past. Nakakaawa na tayong mga Pilipino. Sa mga nakalipas na linggo, ipinakita namin sa Reporter's Notebook kung ano ang modus o scheme ng ilang NGO sa pagkulimbat ng pork barrel. May mga ghost project gaya ng natuklasan namin sa San Juan, Batangas. Ay, 2008 iba ito? Ang mga magsasaka, pineke ang mga pirma at pinalabas ng NGO na Social Development Program for Farmers Foundations Inc. o SDP-FFI na nakatanggap sila ng agricultural package. Ang pork barrel na napunta sa SDP-FFI, 585 million pesos. Ito yung sulat na natanggap ko no October 19, 2011. Tapos sir, kayo po ba talaga ay nakatanggap? Hindi naman, wala naman kami natanggap. Mismo ang whistleblower na si Ben Herluy, ang presidente ng SDP-FFI. Isa lang ang ghost project na ito sa San Juan, Batangas sa mga modus na inamin niyang kinasangkutan niya kasama umano si Janet Lim Napoles. To conveniently point everything to Mrs. Napoles. Anong tawag dyan? Smokescreen. Ang tawag dyan to divert the attention of these people who, let us be clear about this, meron talagang nagnanakaw ng PDAF funds. Sa special audit ng COA, 50 sa 82 NGO pawang agricultural projects ang di umano'y ipinatupad. Kabilang sa mga implementing agency ay Department of Agriculture, National Agribusiness Corporation o NAPCOR at Technology Resource Center o TRC. Ang implementing agency ang siyang inatasang mag-monitor sa mga proyektong ibinigay sa mga NGO. We institutionalize reforms, just to make sure that just in case something comes up, we have something to show that we were correcting all these things. And it was cited by the special audit by the Commission on Audit. Sinikap ng Reporter's Notebook na kunan ng pahayag ang Department of Agriculture, National Agribusiness Corporation o NAPCOR tungkol sa mga proyektong ito pero hindi pa rin sila nagpapaunlak ng panayam. Bukod sa mga programang pang-agrikultura, ang isa pang ahensya na nagsilbing implementing agency ng proyekto ng mga questionabling NGO ay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa sa mga NGO na pinuna ng COA sa kanilang 2007 to 2009 report ay ang Economic and Social Cooperation for Local Development Foundation Inc. o ECOSOC. Layon daw ng NGO na magbigay ng medical and livelihood capital assistance. 36 million pesos ang PDAF na napunta sa ECOSOC. Isa sa mga idineklarang benepisyaryo ng NGO ay ilang residente ng San Rafael sa Bulacan. Dating kapitan ng Barangay Kapihan sa San Rafael, Bulacan, si Feliciano Mendoza. Pero laking pagtataka raw niya nang padalhan siya ng sulat ng COA na nagsasabing nakatanggap siya ng 120,000 pesos bilang livelihood assistance. Laking gulat ko po nung
dumating sa amin ang sulat noong 2011 na po, na kami pala mayroong malaking pagkakautang sa COA at pinadala nga po kami ng sulat na kami po sinisingil. Ito po yung pirma ko na hindi naman po yan ang pirma ko. Hi sir, good afternoon. Nahanap po namin yung office po ng ECOSOC. Pinuntahan rin namin ang opisina ng ECOSOC sa nakatala nitong address sa Mandaluyong City, pero ibang kumpanya ang nag-oopisina rito. 2007 nang mag-opisina dito ang dinatnan naming kumpanya. January 2007 naman, nang huling mag-opisina rito ang ECOSOC. Ayon pa sa COA, wala sa mga isinumiting recipient ng ECOSOC ang nagkumpirma na nakatanggap sila ng assistance. Ang 4 na idineklarang supplier ng NGO, hindi rin kinumpirma na may transaksyon sila sa NGO. Sinikap ng Reporter's Notebook na kuna ng pahayag ang DSWD, pero hindi pa rin sila nagpapaunlak ng panayam. Pero bago pa man maaprubahan at mapunta ang anumang PDAF sa mga implementing agency at NGO, kailangan muna itong i-endorso ng mga mambabatas. Kung pagbabatayan ang COA Special Audit mula 2007 hanggang 2009, lumalabas na may pinakamalaking alokasyon ng pork sa mga nakwestyong NGO, si Senador Bong Revilla. Umabot sa mahigit kalahating bilyong piso ang inilaang pondo ni Senador Revilla sa 10 questionable umanong NGO. 491 million pesos naman ang inilabas mula sa PDAF ni Senador Jinggoy Estrada sa 7 questionableng NGO. 469 million pesos naman ang pork barrel na inilaan ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa 14 na questionableng NGO ayon pa rin sa COA. Umang-apat si Congressman Philip Pichay na naglaan ng 180 million pesos mula sa kanyang PDAF sa 2 questionableng NGO. Pang-5 si dating Senador Edgardo Angara na nakapagbigay naman ng 151 million pesos sa 7 questionableng NGO. Isa-isa naming pinadalhan ng sulat ang mga nabanggit na mambabatas pero hindi sila nagpaunlak ng on-cam interview sa Reporter's Notebook. Bukod sa mga naunang nabanggit na mga mambabatas, meron pang higit 100 congressman at senador ang kabilang sa mga nagbigay umano ng kanilang PDAF sa mga NGO na kinwestiyon ng COA. Pero sa ipinadalang sulat sa amin ni Senador Edgardo Angara, iginiit niyang hindi bogus at hindi questionable ang mga NGO na pinaglaanan niya ng pondo. Nagpadala rin siya ng mga dokumentong magpapatunay na legitimate ang mga NGOs. Sa press con naman ni Senador Juan Ponce Enrile, I'm ready to be investigated by the Senate and by the Executive and prosecuted if anyone can prove that I financially benefited from the unscrupulous and illegal schemes of criminal syndicates, whether masterminded by Ms. Janet Lim Napoles or her ilk and cohorts or not in and out of government. Sa naunang pahayag naman ni Senador Jinggoy Estrada, sinabi niyang nakahanda rin siyang humarap sa investigasyon. Well, I have nothing to do with it. It is not for the senators to determine whether an NGO is bogus or not. It is within the powers and the functions of the DA to determine if an NGO is bogus or not. Si Senador Bong Revilla naman nauna nang inihayag sa pamamagitan ng kanyang abogado na ipapasuri niya kung lagdangan niya ang mga isinumite sa COA ng mga questionableng NGO. Those who gave is Ramon Revilla. He gave, I suppose that's Bong Revilla, no? Pero iginiit ng COA na kinumpirma mismo ni Senador Revilla na lagda niya ang isinumite ng mga NGO. The others, ayan, no? Ramon Revilla. They confirmed. Ang coverage ng COA Special Audit Report ay mula taong 2007 hanggang 2009. Pero kung susuriin ang iba pang COA reports, mula taong 2010 hanggang 2012, lumalabas na nagpatuloy ang pagbibigay ng pork barrel ng mga mambabatas sa ilan pang questionableng NGO.
coverage ng COA Special Audit Report ay mula taong 2007 hanggang 2009. Pero kung susuriin ang iba pang COA reports, mula taong 2010 hanggang 2012, lumalabas na nagpatuloy ang pagbibigay ng pork barrel ng mga mambabatas sa ilan pang questionableng NGO. Ang ibang mambabatas, tinukoy na ng COA sa kanilang Special Audit Report mula 2007 hanggang 2009. Sa bayan ng Pilar, sa Bataan, isang proyekto ang ipinatupad ng NGO na People's Organization for Progress and Development Foundation o POPDF. Ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC records nito, si Merlina Suñas ang nakadeklarang presidente ng NGO. Isa na ngayon si Suñas sa 6 na whistleblower laban kay Napoles. There are projects na no deliveries, nakukuha namin yung budget. Instead na deliveries namin, dapat mapunta sa mga farmers, kung sino mga beneficiaries. Doon, dapat i-deliver. Not all naman na projects are ghost. There are certain places naman na nagdi-deliver kami, ganon. Tapos, kaya lang nung lumaon na ng lumaon, 2009, 2010, ganon. Hindi na maganda kasi nakukuha namin yung pera, nakukolekta namin, pero wala na kaming delivery. Idineklara raw ni Merlina Suñas sa ilalim ng POPDF na nagbigay sila ng mga agricultural products gaya ng tools at fertilizers sa 650 na mga magsasaka dito sa Pilar, Bataan noong 2012. Ang halaga ng proyekto, 35 million pesos. Napag-alaman namin na nakapagbigay naman ng agricultural package ang POPDF. Pare-pareho sila na about farmers, yung mga ibinibigay nila. Kasi since agricultural ang namin, municipality namin, more on agriculture kami. Pero may mga agricultural kits mang ibinigay ang NGO, hindi naman idineklara ng POPDF kung sino ang kanilang supplier ng mga produkto. Ang mas nakapagtataka, ang resibong ibinigay ng POPDF, ang mismong nakapangalan ay ang NGO. Malinaw na nilabag raw ng NGO ang Government Procurement Act dahil walang idineklarang supplier at wala ring naganap na bidding. At dahil walang isinumiteng pangalan ng supplier, hindi malaman kung talagang 35 million pesos ang halaga ng agricultural kits na ibinigay nila. Nagli-liquidate sila yung amount of disbursement, but with the in presence of the official receipt, na bumili sila, wala silang binibigay. Nanggaling ang 35 million sa pork barrel ni Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Bongbong Marcos at Senador Loren Legarda. Nakasaad sa nakuha naming kopya ng endorsement letter ng mga senador na ibibigay nila ang PDAF sa bayan ng Pilar, pero ang magpapatupad o bibili ng agricultural package ay ang NGO na POPDF. Ito na, 23 na. Ang hinahanap natin yung opisina ng People's Organization for Progress and Development Foundation, Inc. Pero isang bahay ito at hindi isang opisina. Bago kayo lumipat dito, nakatiwangwang to. Ibig sabihin, walang nakatira. Wala. Bakante siya. Opo. Wala rin daw NGO na nag-oopisina rito, ayon sa aming nakausap. Pinadalhan namin ng sulat ang 4 na senador na nagbigay ng endorsement letter sa POPDF. Nais sana naming malaman kung bakit nila pinili ang POPDF at ang reaksyon nila sa puna ng COA. Nauna nang nagbigay ng pahayag sina Senador Revilla at Estrada tungkol sa issue. Si Senador Bongbong Marcos iginiit na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Loren Legarda na di niya kilala at di siya nagbigay ng PDAF sa naturang NGO. Ang sino man daw na nagpakilalang humawak ng kaugnay na proyekto at nagdadawit sa kanya'y dapat papanagutin. Isa rin parang clearly nagpapakita ng pattern. Kung babalikan sa aking one-on-one interview kay Pangulong Noynoy Aquino noong Lunes, August 19, ipinaliwanag niya kung bakit hindi dapat tanggalin ang PDAF o pork barrel. Yung magandang nagawa naman sa paggamit ng PDAF, natatabunan itong kabubuyan natin. Yung pagkakataon na madinig yung mga pangangailangan, lalo na sa
labas ng mga urban centers, no? Para mababawasan. Parang trabaho ko siguro, huwag naman madama yung mahusay at yung matino doon sa yung mga taong mapagsamantala. Pero matapos ang 4 na araw, nag-iba na ang tono ng Pangulo. Panahon na po upang i-abolish ang PDAF. Tinanggal man daw ang PDAF, nananatili naman ang discretion o kapangyarihan ng mga mambabatas na mamili ng proyekto para sa kanilang distrito. Gagawing itemized lang daw kasi ang mga proyektong pipiliin ng mga mambabatas. Sa kabila ng naging hakbang ng palasyo, kailangan munang siguraduhing managot ang mga di umano'y gumawa ng anomalya at katiwalian sa PDAF. Yung initial muna, 2 to 3. From a list of, I'm trying to recall, above 40. These are yung parang clearly nagpapakita ng pattern. Kanina inihayag ng Department of Justice at Office of the Ombudsman na magkakaroon ng parallel probe ang dalawang ahensya sa ilalim ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council. It would also include already some lawmakers. Hindi ko pa po pwedeng sabihin. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.